Habang naghihintay tayo sa ebidensya sa pagkalunod ng ating mga atleta, pag-usapan muna natin to si ate. Panoorin muna natin tong video niya na kumain siya sa mang inasal ng nakasunglasses pa. Alam mo yung mali dito ni ate, maliban sa pagsuot niya ng sunglasses, baka hindi niya kasi nakita yung manok at nakalimutan niyang nakasubo na siya. At baka nakalimutan niya ring may mga nalunok na siya. Okay, ibigay natin yung pagiging mitikulosa niya. Tumayo ako para lang mademo ko sa inyo. Pagdating mo pa lang sa restaurant, since mitikulosa kang tao, spray ka agad ng alcohol sa upuan, sa mesa. Tawag ka ng mga service crew kung may mga unbuzzed pa na pwedeng i-buzz out. Okay. Sunod, ipasanitize mo yung table mo. And then, papunasan mo ng clean towel. Kasi nga, ang point ko dito, ang kulang lang kay ate is consistency. Ngayon, kung okay na po sa'yo, madam, ang surroundings, ganito na gagawin mo. Para lang maging consistent ka at maging reasonable ang reklamo mo. Though, ikaw naman yung nakaramdam niyan. Siyempre, sa part mo, reasonable ka. And it's okay. Basta reasonable ka. Pagdating ng manok, kuha ka ng 2 tinidor. Ganon-ganonin mo na agad yung manok. Para maging consistent ka. At walang mga flaws na maipuna sa'yo. Diba na ganon-ganon mo na? Na ganon-ganon mo na. May proof ka na. Because you did not touch that chicken. Di mo nakagat. Wala kang nalunok. Kahit ano pang sabihin mo na may mga nalunok ako na iniluwa ako because yak. Ganon yung expression mo. Sinong maniniwala sa'yo? Mamaya i-explain ko yung mga pula-pula ng manok. Sabi niya din dito sa video na to is nagmamadali siya. Na parang hindi niya na nabusisi lahat-lahat. Hindi po yun papasa. Ako as former manager sa Jollibee. Kasi nag-vlog ka pati. Na-vlog mo pa lahat-lahat. And nakasunglasses ka talaga. Yan talaga yung nakakairita. Katutuusin lang. But don't worry, ipagtatanggol kita, may part din naman na tama ka. Kung hindi tayo magbabase sa inconsistencies mo. Ulitin ko, ang negligence dito, yung consistency mo. At hindi po rason na nagmamadali ka because you were vlogging. Okay? Dagdag ko lang pala, yung vlog fail. Though ang intention mo ay makapagmukbang, pero in-upload mo hindi naman talaga siya nag-fail. Nag-viral ka pa nga. Dapat nag-aral ka ng swordsmanship. Ginanon-ganon mo dapat yung chicken. Tinodo mo. Doon na tayo sa part mo naman. Bago ko i-explain yung manok na yan, yung intention ni madam na gusto niyang papalitan yung manok, tama po yun. Papalitan dapat po ito. Hindi pwedeng i-reheat. Hindi po pwedeng i-reheat ang manok na nahawakan na or even na i-serve na po sa customer. Yan po talaga ang dapat na ginagawa under JFC. Ito lang yung insights ko sa inyo guys. Ang patakaran ng mang inasal na palitan ang manok sa halip na i-reheat kapag may reklamo ang customer ay nakabatay naman talaga sa mahigpit na pamantayan ng food safety, quality assurance at customer satisfaction. Ito po ay ipinatutupad sa lahat ng sangay sa ilalim ng pamamahala ng Jollibee Foods Corporation as I said. Bakit? Para maiwasan po ang cross-contamination. Doon muna tayo kay ating nakasunglasses.
kahit na po nagalaw ng customer, itinuturing na po itong exposed sa posibleng kontaminasyon. Kahit hindi pa ito nababawasan, maaaring nahawakan na ito, naduraan habang nagsasalita o nadikit sa personal na kagamitan ng customer. Since naka-video siya, may proof siya na hawakan niya na. Nakakain na siya at halos mga lahati na nga. Bawal na po itong ibalik sa kusina. Mahigpit na ipinagbabawal sa standard restaurant safety ang pagbabalik ng pagkain galing sa labas patungo sa production area o ihawan. Kapag ibinalik doon ang manok para i-reheat, maaaring makontamina ng bakterya mula sa labas ang mga bagong nilulutong pagkain. Self-explanatory naman na yon, kaya nyo na yon. Ito pa, syempre, pagkasira ng kalidad, quality and texture. Mawawala na po ang juiciness. Ang chicken inasal ay niluluto sa eksaktong temperatura upang manatili itong makatas or juicy. Ang muling pag-ihaw o pag-microwave nito ay magpapatuyo sa karne, dry and rubbery. Kaya hindi na nito makakamit ang standard na lasa at tekstura ng brand. Sunog na balat. Kung ibabalik ito sa ihawan, masusunog lang ang labas na bahagi dahil may natitira pa itong marinade at chicken oil. Habang ang loob ay maaaring hindi uminit ng husto. Unevenness. Ito pa, Hazard Analysis and Critical Control Points or HACCP. Ang mga fast food tulad ng Mang Inasal ay sumusunod sa HACCP. Mayroon silang tinatawag na critical limits para sa temperatura ng pagkain. Ayaw naman natin na dumami pa ang bakterya ni ate, di ba? Siyempre, core values, pangako sa serbisyo at customer satisfaction. Bilang bahagi ng kanilang customer first policy, mas pinipili po ng management na pasayahin ang customer at ibigay ang as expected na kalidad kaysa makipagtalo kung bawas o hindi ang pagkain. Ang pagpapapalit ng bagong luto at mainit na manok ay nagpapakita na seryoso ang restaurant sa kalidad ng kanilang serbisyo. I-recall natin to kasi may sasabihin po ako sa dulo. Ang sabi pa dito, kung may concern ka sa natanggap mong order, maaari mong kausapin ang shifts manager ng branch o magpadala ng mensahe sa Mang Inasal Health Center upang agad na itong maaksyonan. So tama naman yung ginawa ni Madam para agad na itong maaksyonan. And tama din naman yung intention niya na sana mapalitan. Kaso lang Madam, ang pagiging viral ng video mo sometimes harmful. Kasi pwede itong gayahin ng mga tao. Kukunin lang yung mga gilid, tapos yung sa loob-looban kahit hindi naman talaga bloody, magrereklamo para makakuha ng bago. Explain ko yung bloodiness na nirereklamo mo. Ito na explain ko na kung bakit possible, hindi naman sa hindi ako naniniwala sa'yo. Pero possible na edible po yan. Sa Mang Inasal, ang katanggap-tanggap at ligtas na manok, edible, ay may partikular na kulay, tekstura at katangian, ati kong nakasanglases. May mga pagkakataon na mukhang pula o pink ang manok, pero luto at ligtas na itong kainin. Paano natin maipapaliwanag ang pula o pink sa lutong manok? Ayon sa science, siyensya ng pagkain, ang kulay pula sa lutong manok ay hindi tunay na dugo, ate ko. At obviously, sa kinain mo kahit panoorin natin paulit-ulit yung video, hindi po iyon dugo. Ito po yung mga dahilan, myoglobin, tama ba? At bone marrow, utak sa buto, ate ko. Ang mga manok na ginagamit sa fast food ay kadalasang bata pa, young broilers. Malambot at buhaghag, porous pa ang kanilang mga buto. Habang inihihaw, ang pigment na tinatawag na myoglobin, protina sa muscle, at ang kulay mula sa utak ng buto ay lumalabas at nanunuot sa kapaligiran ng karne. Ligtas itong kainin basta't umabot sa tamang init ang manok. Again, wala kang consistency. Kung tunay at legitimate na metikulosa ka sa pagkain at mga karne-karne, kung hindi mo ginawa yung pagganon-ganon sa manok, tinawag mo dapat yung crew. Sir, madam, pa-double check naman po nito kung ligtas po itong kainin. Hindi po rason na nagmamadali ka kasi blinag mo pa talaga at nakasunglasses ka pa. Let's see if magpa-part 2 pa.